Inihahandog ng Radyo Maria at ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang In Manus Tuas. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Bobet ng Diocese of San Jose at kayo po ay live na nakikinig sa programang In Manus Tuas mula sa Diocese ng San Jose Nueva Ecija. Tayo po ay sumasahing papawid sa Radyo Maria 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Ngayon po ay inihiling ko po sa ating mga kasamang dito sa ating impila ng nakasama po natin ngayon sa programa na kung pwedeng ipakilala nila ang kanilang sarili. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ako po si Father Ernie Pesimo, Parish Priest ng Mary Help Christians. Ako naman po si Brother Rodel, kasalukuyang nasa Muñoz, Nueva Ecija, parokya ng San Sebastian Martir. Maligayang pakikinig po. Ako naman po si Brother Jimmy Reyes, seminarista pong kasalukuyang naka-assign sa Rizal, Nueva Ecija. At ako naman po si Maris Ganayo, isang youth volunteer po dito sa ating simbahan. Bago po tayo tuluyang dumako sa ating kwentuhan at talakayan, humingi po muna tayo ng pagpapala at pagbabasbas sa ating Panginoon. Tayo po ay pangungunahan ng ating Parish Priest ng Mary Help, si Father Ernie po. Atin pong damhin ang presensya ng buhay na Diyos sa ating piling sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos amang mapagmahal, kami po ay dumudulog sa iyong banal na pangalan. Inihiling ang iyong pagbabasbas, pagpapala sa bawat isa sa amin na inatasan mo na patuloy na ipahayag ang iyong kagandahang loob, lalo na sa mga tagapakinig sa programang ito. Marapatin mo po na ang aming pagninilay, ang aming bahaginan at ang lahat ng magaganap sa oras na ito ay magmula sa iyong banal na kalooban. Panatilihin, palakasin ang iyong kagandahang loob upang ito ay tumulo sa lalong ikaluluwalhati ng iyong pangalan na aming ipinalalaganap, na aming pinahalagahan. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo ng bagong pagkakataon upang kami ay magkasama-sama sa talakayang ito, sa pagbabahagi ng ito sa iyong ngalan. Nawabasbasan mo ang bawat isa amin, lalo na ang bawat tagapakinig, ang mga laiko na patuloy mo ring kinakausap, hinahamon, inaanyahan at sinusugo na maging tagapagpalaganap ng iyong paghahari. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbabalik po ang programang In Manus Tuas. Ito po muli si Bishop Bobet ng San Jose Nueva Ecija. Madami po tayo ngayon at
yung mga katoto natin, mga kaibigan, kasama po natin at masaya po yung talakayan na magaganap ngayon sa ating programa. Yeah, at ako first time kong makasama no, na may kabataan tayo, seminarista. Sa mga nakaraan kasi kapapari ang nakasama no, at ang ating mahal na obispo. At siyempre po, nandiyan kayo mga tagapakinig, no, taga-masugid na taga-subaybay ng programang ito. Sana po ay hanggang mamaya tayo ay magkasama-sama sa programang ito. Brother. Masaya po ako dahil ang mga nakararaan ho sa programang Manalig Ka, kasama ko po ay ang aking kuro paroko, si Father Bong. Ngayon ho ay kasama ko ang ama ng aming diocese, si Bishop Bobet, at saka ang kanyang kapitbahay, si Father Ernie sa Mary Help of Christians Parish. Nagpapasalamat din po ako sapagkat ito rin po yung pangalawang pagkakataon na ako po ay nakasama ng ating mahal na obispo sa programang In Manos Tuas. Kaya nga po ay kami po inyong samahan at patuloy na makinig sa mga pagninilay na magmumula sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa ating mahal na obispo. Ako po, first time ko lang po ngayon dito. Yan po. Lagi po sa UCAT lang po, Manalig Ka. This time po, kasama ko na po yung mga taong pinagmumula ng inspirasyon sa ating parokya, kaya medyo mukhang maging exciting. Nung nakarang kwentuhan po natin, ang ating pinag-usapan ay yung pastoral exhortation ng ating mga obispo na pinangalanang to bring glad tidings to the poor. At nandun po tayo sa bahagi na kung saan ay pinagnilayan natin yung no to the idolatry of money. So yung paanyaya po ng pastoral exhortation sa ating lahat, ayun nga, yung wag tignan ang pera bilang isang Diyos, no? Wag ituring yung pera bilang isang Diyos, na ang pera ay isang bagay lang na pwede nating gamitin para sa ganoon ay mabigyan ng papuri ang Diyos. At sinabi din po natin, bagamat dito sa bahaging ito, bagamat may karapatan tayo dun sa private property, yung kasi nga may kanya-kanya tayong mga pangangailangan, no, yung mga bilang individual at bilang mga pamilya, pero napakahalaga din na tingnan din natin yung mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos sa konteksto ng lipunan na kinabibilangan natin, para sa ganoon yung maging sensitibo tayo dun sa pangangailangan, no, sa ating kapaligiran, at sa ganoon ay malaman din natin kung paano at kung ano yung pwede nating maibahagi, para sa ganoon ay makatulong tayo sa pagsulong ng ating lipunan at makatulong tayo dun sa mga pamilyang nakapaligid sa atin. Kasi nga yung hindi natin talagang mababaliwala itong katotohanan ito na ano man yung nangyayari sa mga kapatid natin ay nakaka-apekto din sa atin. Ngayong araw na ito po, sa ating talakayan ay pag-uusapan po natin itong challenges in the year of the laity. Anyayahan po natin si Brother Jim na basahin po niya itong dalawang paragraph muna, tapos yung pagpapatuloy po natin yung discussion dito, at hopefully yung dalawang bahagi pa ay mababasa po natin ngayon at matalakay po natin para mapalalim natin yung kahulugan nito. Challenges in the year of the laity. The invitation to conversion, to return to Jesus, and to the joy of bringing Him into our world is issued to all members of the Church, including bishops, priests, and religious. But in the year of the laity, when we are especially aware of the valued role
the laity play in the proclamation of Jesus and the transformation of our Philippine cultures according to the heart of Jesus, allow us only to invite the laity to urgent action in 3 areas. The immediate responsibility for our Catholic families belongs to the laity. Lead our families back to Jesus. Here, nothing is more urgent than that parents introduce their children credibly to the compelling love of Jesus, and that children see their parents as exemplars of human goodness and responsibility impelled by the love of Jesus. No Christian family can flourish without prayer, worship, service to each other, and service to others. No family can be Christian reared only on junk food, trashy media, selfishness, and indifferences to the needs of others. Sa ganda nitong bahaging ito po ng ating pastoral exhortation ng ating mga obispo, isang malaking hamon talaga sa ating mga laiko. Totoo nga, sabi po dito sa binasa natin na yung paanyaya para sa pagbabalik loob ay para sa ating lahat. Pero ngayong taon ng laiko, yung gusto nating hamunin yung ating mga laiko. Pag sinabi nating laiko, Father Ernie, ang ibig sabihin nito, hindi ito yung mga pare, no? Opo. Hindi ito yung kasi tayong lahat bininyagan po tayo, ano yung mga tayong lahat ay nakatanggap sa banal na Espiritu at sa buhay ng Diyos. So tayong lahat ay may responsibilidad na tumugon dito sa pagmamahal at buhay na tinanggap natin galing sa Diyos. Na yung mga yung tayong mga tinatawag tayong mga ordained, ano, yung obispo, mga pari, no, yung mga tayong mga ordained, no, yung tapos yung mga religious, yung dinedicate nila yung buhay nila sa consecrated life, na yung mga yung pwede pa bang i-explain mo yung laiko, Father? Actually po, Bishop, kung minsan yung ibang ako confused kasi common din yung tinatawag na o yung narinig na laiko ministro. Ang iba kasi, actually na-encounter ako, pag sinabing laiko, akala nila yung laiko ministro, yung mga tumutulong sa atin sa misa, nagpapakomunyon, nagpiprayer service sa mga kanayunan. So sa pananaw, sa pagkakaunawa po, no, sa ating pananampalataya, pag sinabing laiko, tulad na po nang nabanggit niyo na meron tinatawag ng mga naordinahan, obispo, pari, diakono. So bilang simbahan na binubuo ng sambayanan, ang sambayanan napakalaki, no, na siyempre kung saan ang Panginoon ang pinakaulo, ay naririyan iba't ibang kasapi, at sinasabing itong mga kasapi o kasama kabilang sa isang katawan ng Panginoon ng pinakamalaking bilang ay mga laiko. Sila po yung hindi tumanggap ng sabihin natin sakramento ng ordinasyon, sa ordination ng nagpagkapari, ganyan. Pero sila mga binyagan po sa ngalan ni Kristo, no? Ayan po. So yung sinasabi sa atin ngayong Year of the Laity, talagang inahamon itong nakakarami, no, sa simbahan, kasi kung minsan inaasa lang sa pare, inaasa lang sa mga madre, inaasa lang sa mga reliyoso, no, yung mga trabaho ng evangelisasyon, no, yung mga